nating pagkikita. Mega love shoutout sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panood at suporta. Hindi ko man kayo maisa-isa, ramdam na ramdam ko po ang inyong presensya. Mega love shoutout din po sa aking mga kasamang reactor, lalo na kay Kuya Bat sa buong Kalinga family. Ngayon po, ang ating pag-usapan ay may kaugnayan kay Kuya Andy at sa isyong matagal nang lumabas ngunit muling nabuhay dahil sa isang panayam. Linawin po natin, tapos na ang issue. Ang isyong ito ay may kinalaman kay Ate Rhea at kay Joy. Ngunit kamakailan, muling nakuhaan ng pahayag ni Kuya Andy si Joy. Ang punto ko lamang po rito, mas magiging makabuluhan sana kung ang pahayag na ito ay nakuha nung kasagsagan ng issue, noong mainit pa ang usapin at sariwa pa sa isipan ng lahat. Noon kasi, ang hinihingi ng mga tao ay malinaw na pahayag. Maging ako at maging si Kuya July ay nabanggit na sana nung kasagsagan ay nakuha agad ang panig ni Joy. Ngunit lumipas ang 2 araw, 3 araw, hanggang sa tuluyang mamatay ang issue. Ang atensyon ng mga tao ay napunta na sa iba, kay Bobby TV, kay Gabby Serra, at kung ano-ano pang bagong usapin. Kaya ngayon, sa panahong na-interview si Joy, ang tanong, ano pa ang mabubuhay? Umiikot na lang ulit ang kwento, parang binubuhay muli isang isyung natabunan ng panahon. Pero ganun pa man, okay na rin po na nakuhaan ng pahayag si Joy. At least may linaw kahit huli na. Ang punto ko lamang, timing is everything. Kapag huli na ang paliwanag, nawawala na ang bigat at kabuluhan nito. Napag-usapan din sa panayam kung nagkakausap na ba sina Joy at Rhea. Ayon kay Joy, hindi pa raw sila nagkakausap. Dito po nagkaroon ng kaunting kalituhan dahil sa tanong na, gaano na ba katagal mula nang huli silang nag-usap? Sinabi na siguro mga ilang araw, mga 4 na araw daw. Ngunit kung babalikan ang timeline ng issue, malinaw na higit 1 linggo nang lumipas mula na magsimula ang problema. Kaya dito nagkaroon ng kalituhan. Ilang araw ba talaga? 1 linggo o ilang linggo na? Kapag sinabing ilang araw, karaniwan po itong pasok sa loob ng 1 linggo. Ngunit kung sinabing mula nang nagkaroon ng issue, malinaw na lampas na ito sa 4 na araw. Kaya kahit ako, aminado po akong nalito sa sagot. Walang malinaw na kasiguraduhan, puro siguro. At kapag siguro, ibig sabihin walang eksaktong katiyakan. Dito ko masasabi na mas mainam sana kung malinaw at diretso ang sagot, lalo na tapos na ang issue. Kasi kung wala na talagang issue, ano pa ang dapat ipaliwanag? Ano pa ang dapat buhayin? Kuya Andy, patay na po ang isyung ito. Iba na ang usapan ngayon. Kung may sasabihin man, dapat noon pa sana, nung mainit, nung sariwa, nung may saysay pa ang bawat pahayag. Gayunpaman, suportahan pa rin po natin si Kuya Andy. Isa po siyang masipag at kilalang scouter at may mabuting layunin sa kanyang ginagawa. Ang akin lamang po ay paalala, maging maagap sa pagkuha ng pahayag dahil kapag huli na, nagiging palaisipan na lamang at nagdudulot pa ng kalituhan. Sa huli, sa ating mga manonood, maging mapanuri po tayo. Hindi lahat ng muling binubuhay na issue ay kailangang patulan. Minsan, mas mabuting hayaang manatili na lamang itong tapos na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi at hanggang sa susunod na salaysay at sa buong Kalinga family. Ngayon po, ang ating pag-uusapan ay may kaugnayan kay Kuya Andy at sa isyung matagal nang lumabas ngunit muling nabuhay dahil sa isang panayam. Linawin po natin, tapos na ang issue. Ang isyung ito ay may kinalaman kay Ate Rhea at kay Joy. Ngunit kamakailan, muling nakuhaan ng pahayag ni Kuya Andy si Joy. Ang punto ko lamang po rito, mas magiging makabuluhan sana kung ang pahayag na ito ay nakuha nung kasagsagan ng issue, noong mainit pa ang usapin at sariwa pa sa isipan ng lahat. Noon kasi, ang hinihingi ng mga tao ay malinaw na pahayag. Maging ako at maging si Kuya July ay nabanggit na sana noong kasagsagan ay nakuha agad ang panig ni Joy. Ngunit lumipas ang 2 araw, 3 araw, hanggang sa tuluyang mamatay ang issue. Ang atensyon ng mga tao ay napunta na sa iba, kay Bobby TV, kay Gabby Serra, at kung ano-ano pang bagong usapin. Kaya ngayon, sa panahong na-interview si Joy, ang tanong, ano pa ang mabubuhay? Umiikot na lang ulit ang kwento, parang binubuhay muli isang isyung natabunan ng panahon. Pero ganun pa man, okay na rin po na nakuhaan ng pahayag si Joy. At least may linaw kahit huli na. Ang punto ko lamang, timing is everything. Kapag huli na ang paliwanag, nawawala na ang bigat at kabuluhan nito. Napag-usapan din sa panayam kung nagkakausap na ba sina Joy at Rhea. Ayon kay Joy, hindi pa raw sila nagkakausap. Dito po nagkaroon ng kaunting kalituhan dahil sa tanong na, gaano na ba katagal mula nang huli silang nag-usap?
Sinabi na siguro mga ilang araw, mga 4 na araw daw. Ngunit kung babalikan ang timeline ng issue, malinaw na higit 1 linggo na ang lumipas mula na magsimula ang problema. Kaya dito nagkaroon ng kalituhan. Ilang araw ba talaga? 1 linggo o ilang linggo na? Kapag sinabing ilang araw, karaniwan po itong pasok sa loob ng 1 linggo. Ngunit kung sinabing mula nang nagkaroon ng issue, malinaw na lampas na ito sa 4 na araw. Kaya kahit ako, aminado po akong nalito sa sagot. Walang malinaw na kasiguraduhan, puro siguro. At kapag siguro, ibig sabihin walang eksaktong katiyakan. Dito ko masasabi na mas mainam sana kung malinaw at diretso ang sagot, lalo na tapos na ang issue. Kasi kung wala na talagang issue, ano pa ang dapat ipaliwanag? Ano pa ang dapat buhayin? Kuya Andy, patay na po ang isyung ito. Iba na ang usapan ngayon. Kung may sasabihin man, dapat noon pa sana, noong mainit, noong sariwa, noong may saysay pa ang bawat pahayag. Gayunpaman, suportahan pa rin po natin si Kuya Andy. Isa po siyang masipag at kilalang scouter at may mabuting layunin sa kanyang ginagawa. Ang akin lamang po ay paalala, maging maagap sa pagkuha ng pahayag dahil kapag huli na, nagiging palaisipan na lamang at nagdudulot pa ng kalituhan. Sa huli, sa ating mga manonood, maging mapanuri po tayo. Hindi lahat ng muling binubuhay na issue ay kailangang patulan. Minsan, mas mabuting hayaang manatili na lamang itong tapos na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi at hanggang sa susunod na salaysay. Tapos na ang issue. Ang isyung ito ay may kinalaman kay Ate Rhea at kay Joy. Ngunit kamakailan, muling nakuhaan ng pahayag ni Kuya Andy si Joy. Ang punto ko lamang po rito, mas magiging makabuluhan sana kung ang pahayag na ito ay nakuha nung kasagsagan ng issue, noong mainit pa ang usapin at sariwa pa sa isipan ng lahat. Noon kasi, ang hinihingi ng mga tao ay malinaw na pahayag. Maging ako at maging si Kuya July ay nabanggit na sana noong kasagsagan ay nakuha agad ang panig ni Joy. Ngunit lumipas ang 2 araw, 3 araw, hanggang sa tuluyang mamatay ang issue. Ang atensyon ng mga tao ay napunta na sa iba, kay Bobby TV, kay Gabi Serra, at kung ano-ano pang bagong usapin. Kaya ngayon, sa panahong na-interview si Joy, ang tanong, ano pa ang mabubuhay? Umiikot na lang ulit ang kwento, parang binubuhay muli isang isyung natabunan ng panahon. Pero ganun pa man, okay na rin po na nakuhaan ng pahayag si Joy. At least may linaw kahit huli na. Ang punto ko lamang, timing is everything. Kapag huli na ang paliwanag, nawawala na ang bigat at kabuluhan nito. Napag-usapan din sa panayam kung nagkakausap na ba sina Joy at Rhea. Ayon kay Joy, hindi pa raw sila nagkakausap. Dito po nagkaroon ng kaunting kalituhan dahil sa tanong na, gaano na ba katagal mula nang huli silang nag-usap? Sinabi na siguro mga ilang araw, mga 4 na araw daw. Ngunit kung babalikan ang timeline ng issue, malinaw na higit 1 linggo na ang lumipas mula na magsimula ang problema. Kaya dito nagkaroon ng kalituhan. Ilang araw ba talaga? 1 linggo o ilang linggo na? Kapag sinabing ilang araw,